Okay mga boss, share ko lang sa inyo ang pagpapalit ng alternator bearing sa Ford EcoSport. Bale, natanggal ko na siya mga boss, hindi ko na napakita sa inyo sa video. Pero isi-share ko pa rin sa inyo, at least meron kayong idea kung paano magpalit ng bearing mga boss. Bale, ito yung alternator ng Ford EcoSport mga boss. Bale, nabaklas ko na siya. So, ang bearing niya is ito. Ang issue nito mga boss is maingay siya, yung parang lumilipad na eroplano. Yan yung ingay niya mga boss. Wala namang alog yung kanyang bearing mga boss, kaya lang natuyuan kasi ito ng grasa, and then nung bumaha sa kanila is mataas yung tubig, umabot sa alternator, kaya nag-ingay yung kanyang bearing mga boss. So ito yung bearing niya. Ang sukat nga pala nitong maliit mga boss is itong bearing na ito is 622, and then ito naman, focus natin. Ayan, mag-focus ng ayan. So yan yung sukat niya mga boss. And then ang replacement, kasi dito sa aming lugar wala akong mahanap na rubberized yung cover niya tulad nito mga boss. Yan. So ang nahanap ko is yung replacement na coil bearing na steel yung kanyang cover. So ito lang yung available sa lugar namin. So ito na lang yung ipapalit ko mga boss. Bale, try natin na timbangin to para malaman natin kung talagang matibay itong replacement bearing na ipapalit natin mga boss. So switch on lang natin yung kiluhan natin. Ayan. So ito munang bearing na papalitan natin ang ating unahin. Yan. So meron siyang 110 grams. Then kunin natin to. Tapos itong ipapalit natin yung titimbangin natin. Yan. So 114 grams. So mas mabigat siya ng 4 grams mga boss. And then itong isa naman, yung maliit niya, yung kapares niya, bangin natin. So 42 grams, ito yung papalitan natin. Then ito yung ating ipapalit, bangin din natin. Yan, so 44 grams. So lamang siya ng 2 grams mga boss. So siguro dahil ito is rubberized yung kanyang cover, at ito namang ipapalit natin is metal, kaya medyo mabigat siya mga boss. So sana lang tumagal to. Ang brand nga pala nito mga boss is Kuyo. Ayan. Yung size nga pala ng brand ng replacement mga boss is 6'3". Focus natin. 6303 ata. Tingnan ko na lang. Ito mga boss, oh. Yan. 6303 yung size ng kanyang bearing mga boss. A few moments later. So ayan mga boss, asimbolan natin to. Bale, kakapitan natin to dito. Bale, sa pagtanggal nito mga boss, sobrang nahirapan ako. Umabot siguro ako ng mga 2 oras. So diniskartehan ko lang talaga. Papakita ko sa inyo mamaya. Kakabit muna natin to. Okay. So natin to. So pag ganito mga boss is dapat lagyan natin to ng nut dito, kasi ilalagay natin yan dyan. Tapos pupukin natin dito. So ayan, kakabit ko muna tong nut. Tapos ito. So gumamit din ako ng pang squat ng gulong ng motorsiklo mga boss, para matanggal lang yung bearing. So angat na natin yung camera para makita.
yan mga boss. Bale, lapat na siya. So, dito ako nahirapan mga boss kanina pagtanggal nito mga boss. Talagang sinaga ko lang siyang pukpukin ng ganito. Tapos dito, may humahawak lang dito mga boss. Namitan ko rin siya ng pang-squat. Same pa rin ng posisyon, ganyan. Tapos may humahawak din dito mga boss. So, umabot ako ng mga 2 oras nito mga boss sa pagtanggal lang ng bearing na ito mga boss. So, sobrang tagal niya tanggalin mga boss. Ngayon is kakabit natin to dito. Yan siya mga boss. Yan. So pupukul natin ng konti. Okay. Yan mga boss, nakabit na natin. So itong isa naman dito natin ikakabit. So punasan lang muna natin. Yan. Mga boss, oh, bali pukpukin lang natin to para lumapat siya. Ayan mga boss, lapat na siya. Then meron itong lock. So punasan lang natin para medyo malambot. Yan sa mga boss, oh. So may 4 na bolt to mga boss na flower type yung range niya mga boss. Ito, so kailangan nyo ng flower type na A20 mga boss. Ito. So kakabit ko na siya mga boss. So yan mga boss, nahigpitan ko na mga boss. Bale, kung gagawin nyo to mga boss, pag nagtatanggal kayo nito, mahihirapan kayong. So yan mga boss, maingay yung air compressor natin kanina umandar. Bale, ito mga boss, itong flower type na allen mga boss, kapag tatanggalin nyo to, is maganda is pukpukin nyo muna to dito. Yan, gamitan nyo ng ganito, pukin nyo, tapos lalapat nyo dito yung tawag nito, yung kahoy mga boss, na lapat-lapat talaga siya dito para mauga siya, madali nang matanggal mga boss. So ngayon mga boss, ugahan na natin ng hangin. Yan, tapos kakabit na natin to, tanggalin muna natin tong nut. Kabit natin itong tatlong paa na ito mga boss ng winding ng alternator, is dapat ipasok nyo dito. Yan.
ikakabit natin. Yan. Swak siya. Tapos konting pukpok. So, higpitan natin mga boss gamit anti-wrench. So, sa paghigpit mga boss, dapat huwag nyong isagad-agad. Dapat pantay silang apat. Ayan, napaka-smooth na niya. Tapos ito mga boss, i-clip lang natin to ulit. Pagkatanggalin nyo to, magtanggal kayo ng alternator nito mga boss, is dapat ibukan nyo to. Yan, ito. So ngayon is iipit ko na siya mga boss. So yan mga boss, naipitan natin mga boss. So yan mga boss, no, after natin maikapit ito, so nakikita na natin, naklip na natin yung mabuti ito. Ang gagawin na natin ito mga boss is kakabit natin tong kanyang pulley ito mga boss. So yan, so itong pulley ng alternator ng Ford EcoSport mga boss is wala itong kunya mga boss. So naiikot siya, talalay lang ang pagkapit nitong pulley mga boss sa higpit ng nut mga boss. So dapat talaga mahigpit siya mga boss. So dapat talaga mga boss is meron kayong impact wrench mga boss, mapa air impact wrench man yan o yung di bateryang air impact wrench mga boss. Ang gamit ko nga pala nito mga boss is air impact wrench. Yan, kita na natin. Smooth na sa mga boss. Next mga boss is kakabit natin tong kanyang housing ng carbon brush mga boss. Meron itong carbon brush dito mga boss. So ang technique ito mga boss is meron itong parang butas ito sa gilid. Gamit lang ako ng alambre na number 16 or pwede rin yung number 18 mga boss. Tusukin nyo lang para maipasok nyo siya dito mga boss. Kasi pag hindi nyo siya tinusok yung carbon brush, hindi nyo siya maipapasok mga boss. Yan. So pasok natin. So yan mga boss, no, na ipasok na natin mga boss, na ikapitan natin. Tapos meron itong parang plastic dito siya ikakabit. Parang nagsisilbi itong parang tawag ito, para wala siyang contact ito sa kanyang metal mga boss. Yan. Tapos lagyan natin ng bolt. So 4 na bolt to. Yan. So sana na sundan yung mga boss, no. So kung bibili kasi kayo nito ng brand new na alternator, mahal lalo na Ford. So mas maganda i-repair na lang natin mga boss. Pero kung may budget kayo, mas okay din naman na
bago na lang yung bibilihin nyo mga boss. Higpitan natin gamit itong vice grip. Yan. So, ayan mga boss, no, after natin na mahigpitan to mga boss is bugahan na natin ang hangin. Ayan, then ikakabit natin itong cover niya mga boss. Ayan, then yung nut dalawa 8mm mga boss. So, ayan mga boss, nabuo na natin itong alternator ng Ford EcoSport. So, ready to install na ito mga boss. So, ngayon mga boss is kakabit na natin itong alternator. Bale, masikip lang. Bale, 4 na bolt, 3 bolt lang ito mga boss. Tapos yung kapit boss. So ito mo naman mga boss, halimbawa mga boss is wala kayong flower type na socket mga boss. Kasi kailangan yung tanggalin din itong bolt na ito mga boss pag nagtatanggal kayo. Ang gagawin nyo lang mga boss is umili kayo ng 3/8 na size na nut mga boss. So 3/8 na size na nut. Tapos yung original na nut niya mga boss is tawag nito 15mm. So gawin nyo lang is parang ipang alkontra nyo lang yung tawag nito itong nut na binili nyo na tawag nito 3/8 mga boss, para matanggal nyo itong bolt na ito. Halimbawa tatanggalin nyo, gawin nyo is alkontrahin nyo lang ng ganyan, tapos matatanggal nyo na yung bolt. Yan, halimbawa tatanggalin nyo to. Yan o. So naiikot ko na siya mga boss. So ibalik ko lang siya paghigpit. Yan, so mahigpit na siya. So tatanggalin ko to. So yan sa mga boss, oh. Titingnan nyo. Ito yung bibilhin nyo na nut. Thread siya mga boss. So ito yung original. Yan o. So parang i-counterclockwise nyo lang siyang dalawa mga boss para mapit matanggal siya. So ngayon is hihigpitan ko na ito mga boss. Tapos kakabit na natin tong kanyang connector mga boss na 13mm yung kanyang range mga boss. Tapos yung socket nya kabit natin. Yan, so tapos na natin ikabit mga boss, no? So subukan natin tong kung gumana ba yung ating pagpapalit ng bearing mga boss. Ngayon is ikakabit na natin ang
negative na terminal ng battery. So dito lang ako nagtanggal mga boss. Tapos testingan natin kung gumagana ba yung gawa natin mga boss. Ayan. So importante mga boss, no, reminder lang, kapag nagtanggal kayo ng alternator is dapat tanggalin nyo itong negative terminal. So sa case na ito mga boss is dito lang ako nagtanggal ng negative sa ating Ford EcoSport mga boss. A few moments later. So ngayon mga boss is bago tayo mag-test is naglagay muna ako ng digital multi-tester mga boss para matest natin yung voltage ng alternator para masigurado natin na walang damage yung pagpapalit natin ng alternator mga boss. So test natin kung ano yung voltahe ng battery mga boss. Ayan. So sa battery natin is meron tayong 31 to 32 volts mga boss. Ayan. So ngayon mga boss is papaanda rin na natin. Bale meron na rin akong niready nito mga boss na scanner mga boss. Yan, nakasaksak na sa OBD port yung scanner ko mga boss para ma-monitor din natin yung pagkarga ng alternator mga boss. So papaanda rin na natin mga boss. So yan, umandar na siya mga boss. So titingnan muna natin doon sa alternator mga boss. Maingay pa ba siya mga boss? Yan. So far so good mga boss is tahimik na siya ngayon mga boss. Compare nung una parang ang lumilipad na aeroplano mga boss yung ingay niya mga boss. Lalo pag inaapakan mo yung accelerator pedal, maingay siya mga boss. Ngayon wala na siyang ingay mga boss, oh. Tahimik na siya. So at least nakasave yung may-ari nito ng malaki-laking gastos sa pagbili ng bagong brand new na alternator mga boss. Ngayon mga boss is subukan muna natin na tingnan sa ating digital multi-tester mga boss kung ilan yung voltahe niya mga boss. So ngayon mga boss is nasa 14.24 to 25 or 22, basta naglalaro lang siya sa 14, 23, 22. Yan, kung nakikita nyo sa video mga boss, yan yung voltage na output niya mga boss. So ibig sabihin mga boss is nagcha-charge yung alternator natin mga boss, kasi kanina is 12 plus volts lang siya mga boss. Ngayon is maabot na siya ng yan 14.23, 22, 24. Yan, naglalaro siya sa ganyang voltahe mga boss. Ngayon mga boss is titingnan natin sa scanner mga boss para sigurado talaga may backup talaga tayo. Yan, so stable naman yung kaniyang RPM mga boss, oh. So try natin na apakan yung accelerator pedal. Yan, so nawala na yung kaniyang, ayan, oh. Good na siya. Noon mga boss, kapag nagtaas tayo ng RPM parang eroplano na lumilipad mga boss. Napakaingay mga boss. Ayun, wala na. Back to normal na. A few moments later. Kita mga boss, oh. Tingnan natin ha. Yan, oh. Ito natin sa ibaba po. Yan, control module voltage mga boss. So naglalaro siya mga boss ng 14.289. Yan mga boss. Yan, kung titingnan niyo mga boss. Yan. So try natin apakan yung gas pedal mga boss. So yan, nasa normal naman siya, 14. So yan mga boss, no, successful yung pagpapalit natin ng bearing ng alternator mga boss. Walang naging issue sa alternator mga boss. So malaking save ng may-ari nito mga boss. So sana na may natutunan kayo sa
video na to mga boss. Ingat po kayong lahat dyan mga boss. God bless.